Hello! Akala nyo hindi ako makakapag-live 'no, dahil late na, eh. Hindi pa ako nagla-live. Well, alam ko po na ang huling live ko, 27 pa. Hindi ko po makakalimutan yung 27 kasi yun din yung araw na yung bumisita kong anak ay umuwi. Pero nagkaroon naman po ako ng Merry Christmas kasi nabisita ako ng isa kong anak 'no. Siyempre naging sad nung umuwi, pero we have to keep on going. Fight, fight, fight lang po. Yan talaga ang ating motto. So anyway, alam nyo, kung tutuusin talaga ako'y naririto ngayon magkakape kasama yung mga kaibigan 'no. Malayo po itong pinuntahan namin sa kape pero it's a historical place 'no. Pero importante na mag-live tayo. Bakit? Kasi feeling ko pinagtutulungan ng mga bangag itong si Congressman Leandro Legarda Leviste dahil doon sa tinatawag na Cabral Files. Kita nyo ha, unang-una, ang sinabi nila ay, nako, yung Cabral Files na yan, sapilitang kinuha yan ni Leandro Leviste. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin inamin nila na authentic nga. Kasi bakit naman kukunin ng sapilitan isang bagay na hindi naman totoo? Pero at the same time, ito namang si ombudsman, ang sinabi ang pinakita lang sa amin ay partial, hindi yung buo. Pero ang sinabi naman talaga ni Congressman Leandro Leviste na pinaniniwalaan ko naman, talaga namang binigay nila at pinakita niya. Malaya niyang pinakita yung file sa ombudsman dahil alam naman niya na sa ating saligang batas talagang tanging ombudsman lang naman talaga may kapangyarihan na gumawa ng kaso no sang-ayon doon sa Cabral Files. Tapos syempre itong si Vince Dizon na hindi ko alam talaga kung bakit ganyan ngayon ang sinasabi ni Vince Dizon. Pero alam ko kasi matino naman si Vince Dizon yan, no? Nung kami magkasama sa kabinete ni Tatay Digong, no? Pero ngayon, pinasisinungalingan niya na may alam daw siya sa Cabral Files. Pero ang version naman ni Congressman Leviste na talagang alam naman ni Secretary Dizon yan at parang sinusugad pa niya yung pagkuha ng files at para ipasa publiko nga yung files na yan. Ako, pagkakaalam ko kay Secretary Dizon, yan ang gagawin niya. Kasi si Secretary Dizon, ang pagkakaalam ko sa kanya, siya ay matino at malinis at he believes in transparency. Kaya nung sinabi niya na talaga may basbas pa nga yan ni Secretary Dizon, walang kaduda-duda yan na yan talaga ay binasbasan ni Secretary Dizon. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon ay umaatras siya at sinasabi niya na hindi niya ino-authenticate yung mga dokumentong yan. Obviously, kaya yan na siguro sinusuppress ngayon to the point na hindi pa pinayagang mag-privilege speech itong si Kong De Viste sa Kongreso nung huling session ng Kongreso ay dahil gusto nilang isuppress kung anong nilalaman ng Cabral Files. Ano ba nang alam natin sa nilalaman ng Cabral Files? Unang-una, diyan natin malalaman yung 100 billion na insertion din ni Bangag dun sa 2025 budget at saka posible rin na baka nandun din yung 2026 budget na 100 billion din na sabi naman ni Congressman Zaldisco ay meron talaga no at siya pa nag-deliver ng 25% ni Bangag no. Pangalawa, yung mga cabinet secretaries na talagang may mga sarili silang mga insertions at syempre ang pinakaimportante, sino-sino sa mga congressman at senatong talaga ang mayroong mga malaking mga insertions no sa budget. Mga insertions na yan po yung talagang hindi dapat nandiyan dahil hindi pa yan kasapi doon sa binuong NEP, no? National Expenditure Plan. At yan ay ipinasok lamang habang dinidinig ang budget sa Kongreso. O nga pala po, no, sabi ng bilyonaryo, meron daw kung 8 million na insertions. Well, una-una po, hindi po insertions yan. If at all, siguro po yan ay mga maliliit na proyekto, hiningi ng mga mayor na dumadalaw sa akin nung ako spokesperson. Ang ginagawa ko po dyan ay sinusulatan ko ng DPWH kung po pwede ma-accommodate yung request ng mayor. All the time po, kapag meron akong request, meron namang accompanying letter from the LGU na nagre-request. Kumbaga ako, I'm just endorsing. Now, kung yan po ay napapasok sa NEP, hindi po yan insertion. Kasi yan po ay talagang dumaan sa proseso dyan sa DPWH. Ang insertion po, hindi kasama doon sa budget proposal ng DBM at ng Presidente at siyempre ipinasok lang ang proyekto dyan na mismo sa Kongreso. So yung 8 million, na hamak 8 million na mga multipurpose hall sa mga lugar gaya ng Ifugao, I'm sure po yan po ay sinama na sa NEP dahil nga po meron namang request ang mayor at yung request ng mayor ay inendorso ko lang po. Hindi po yan insertion at all kasi yung mga panahon na yon ay hindi na po ako miyembro nga ng Kongreso so hindi na ako po pwede mag-insert. Wala na akong capability to insert. In any case, balikan natin si Kong Leandro Leviste. Bakit ba kapanipaniwala yung Cabral Files na yan? Unang-una,
hindi para isugal ni Congressman Leviste ang kanyang pangalan. Huwag niyong kakalimutan, hindi lang naging gobernador ang tatay niya na Leviste, hindi lang niya isa sa pinakrespetadong politiko ng Batangas, ang nanay niya ay si Loren Legarda. I am sure that Loren Legarda is also guiding itong si Congressman Leviste. At si Loren Legarda naman po, isang bihasang mamamahayag, so hindi yan papayag na yung anak niya ay magpapasabog ng isang expose ng walang dokumento. At ang dokumentong hawak nga niya ay yung Capel Files. At sa tingin ko, bilang isang bihasang mamamahayag, itong si Loren Legarda mas agreed na authentic yung hawak ni Congressman Leviste. Pangalawa, bakit naman masisigurado na authentic yan? Kasi tapatan lang po. Si Loren Legarda, naging chairman din po ng Finance Committee ng Senate. Ibig sabihin, naging head din po siya ng Appropriations Committee ng Senate. She had a long time association with Yusek Cabral. And tapatan lang, lahat naman po talaga ng mga request ng mga mambabatas ay dumadaan kay Yusek Cabral. So kung ano man ang mga naging request ni Loren Legarda, at siguro siya na ay isa sa record holder sa pinakamaraming beses na nagsilbi bilang isang senadora, ganun katagal sila na nagkaroon ng relasyon ni Yusek Cabral. So kung merong pagkakatiwalaan si Yusek Cabral para dun sa kanyang mga files, at kung talagang si Yusek Cabral ay nagpaplano na maging state witness, tingin ko si Leandro Levis talaga ang kanyang pagkakatiwalaan. Bakit hindi mismo si Senator Legarda? Well, unang-una, si Senator Legarda ay isang bihasang politiko. Ayaw niyang pumanig sa kahit kanino ngayon sa nagbabangga ang dambuhala ng Marcos at saka Duterte. Bagamat si Senator Legarda po ay tumakbo kasama namin sa unit team. So sa pag-iisip ni Loren Legarda, suportado ko pareho yan. Alam kong nag-aaway sila pero hindi ako papanig. Pero ang anak naman niya ay pwedeng pumanig. At syempre, talagang maninindigan na isiwalat ang katotohanan kung hindi talaga siya nagdesisyon na talagang dito na siya sa panig ng mga Duterte, no? At siyempre, habang lumalabas ang mga expose niya, ang mga tinatamaan ay ang Bagag Administration, no? So sa akin, malinaw po na talagang si Leandro Leviste would have received advice from a very seasoned journalist na wag ilabas yan kung sa tingin niya ay walang means of verifying it or authenticating it. So sa tingin ko, it had the benefit of the wisdom of Senator Legarda, not only as a senator pero also as a journalist na authenticated yan, pwede mong gamitin yan. Pangalawa, pinagkakatiwalaan talaga ni si Yusek Cabral kung hindi si Congressman na Leviste, kundi yung nanay niya because of the very long relationship that they've had. At ang duda ko talaga, si Yusek Cabral may not have been innocent. Hindi siya inosente, talagang kumita rin siya. Pero alam naman niya na yung kanyang pagkakakita ay incidental lamang. Na ang tunay ng mga kumita ay yung mga politiko na nagsisimula nga sa presidente mismo. Sa tingin ko, kaya talagang sinusupil nila ang Cabral files na yan dahil alam nila ang tatamaan walang iba kundi ang presidente. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion insertion ng presidente sa 2025 at 2026 budget. At bukod pa dyan, syempre, no, meron naman mga physical evidence. O, di ba? Sinasabi lang nila na yung tape na lumabas, sapilit ang kinukuha ni Leandro Leviste kay Yusek Cabral yung mga dokumento. Well, kung nakita ko mga picture, hindi naman po mukhang distress si Yusek Cabral. Paano naman siya magiging distress? Kumbaga, teritoryo niya yun DPWH. Kaya nga po mga politiko, never po yan pinupuntahan ni Cabral sa Kongreso. Sila po talagang nanliligaw kay Cabral dyan sa DPWH. Pupunta sila sa teritoryo ni Cabral. So paano naman ang gagawin ni Leandro Leviste na dun pa sa teritoryo ni Yusek Cabral niya sapilit ang kukunin ng mga dokumento? Dun sa nakita kong mga larawan po, hindi naman po mukhang distress si Yusek Cabral. Mukhang malaya niyang binibigay ang mga dokumento kay Congressman Leviste. So ang conclusion ko po, siguro itong si Yusek Cabral talagang isisiwalat na rin ng katotohanan. Aayusin lang niya yung kanyang testimonial immunity. Kasi alam niyo naman, pag ikaw nagsalita na walang pangakong immunity as a state witness or under the Witness Protection Program, lahat ng sasabihin mo may be used against you, di ba? Kaya nga yung warning ng Miranda rights, no? Anything that you say may and will be used against you, no? So dapat you have the right to be silent. At habang inaantay niya yung proseso niya, hindi ko alam po na nangyari, siguro yung mga natatakot na ma-implicate ni Cabral na sa talagang wide scale at saka talagang
wala nang kahiyang kakorupsyon, no? At pag pandarambong ay siya nang nagdesisyon na kinakailangan mapatay na itong si Yusek Cabral nang sa ganon, mapatahimik at maging sekreto ang kanilang mga pandarambong. Pero alam nyo, buti na lang, binigay ni Yusek Cabral kay Congressman Leviste. Kasi miski siya ay napatay, nandyan pa rin yung dokumento na iniwan ni Yusek Cabral at hindi po pwede yan baliwalain ng kahit sino. Sinasabi nila hindi raw ma-authenticate. Paano si Leandro Leviste na talagang magsasabi na binigay sa kanya ni Cabral bago mamatay? Di ba? At hindi natin alam, baka meron pang ibang mga kasulatan si Yusek Cabral na magpapakita na ibinigay nga yung mga dokumento niyan na meron na siyang, kumbaga, meron na siyang gut feel na baka nga malapit na ang kanyang kamatayan dahil meron mga tao na magpapatahimik sa kanya. Well, kung nasaan ka man, Yusek Cabral, maraming salamat naman at iniwan mo ang smoking gun. Ito nga po yung the Cabral Papers, no? At dahil dito, malalaman namin talaga bilang mga mamamayan kung sino talaga ang mga pinakawalang ya sa gobyerno na talaga naman pong yumaman dahil nga po sa pondo ng DPWH. Well, maraming salamat Yusek Cabral at maraming salamat Congressman Leandro Leviste. Alam ko, bagito ka at bagamat ang nanay mo isang napakabitaranong senador, syempre alam ko na alam mo rin kung ano yung risk na ina-undertake mo ngayong linalabanan mo mga napuhalang mga magnanakaw sa gobyerno. Buti na lang po, merong Leandro Leviste, buti na lang po, merong Kong Miao Miao, itong dalawang kongresista nito, nagbibigay sa atin ng pag-asa na meron pa talagang pagkakataon ng Pilipinas na umunlad dahil darating ang panahon na ang mga leaders natin ay gaya ng mga kabataang kongresista, Leandro Leviste at Congressman Braganza. Okay, maraming salamat po ha. At bukas po, mag-year-end report tayo bago magbagong taon, bago tayo mag-celebrate ng bagong taon, bago magpaputok, no? At tatalakayin natin yung mga pinakamalalaking istorya na nangyari sa panahong 2025 na naging napakamasalimuot para sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, para sa akin, pero hindi naman ganun kasalimuot kay VP Sara. Maraming salamat po and see you tomorrow. As usual, ito po yung Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye!